sila for playoffs contention. Welcome Let's to welcome Mobile to the land Legends. of Dawn. At mukhang rekta na nga tayo dito sa ating laban. Nandun pa rin yung pattern actually ng Onyx PH, lalong-lalo na sa pag-secure nila dito ng isang Angela. Pero medyo kulang sila sa magic damage. Ang ganda nung ginawang ikot ni Ogwen. Rekta siya sa harap ng tore ni Super Prince para makuha niya kagad yung bonus gold and XP. Ganun din naman yung ginawa ni Brusco pumunta sa baba para makakuha ng extra golden XP. Pero look at this, level 2 na yung Kaja. And so far, no, mukhang trio delubyo muna para dito sa tatlo. Big rotation mula dito kay Brusco pero mukhang wala namang maiinda si Flap Daisy. Yeah. This is a Uranus lane na honestly speaking, ito yung the great neutralizer sa lahat ng mga matchup ng XP lane. Parang gets ng Falcons yung ikot ni Brusco kasi pinasclear nila, men. Pinasclear nila. Oy, flop. Nararamdaman pero okay lang yan sa kanya. Babalik at babalik naman yung buhay niya lalong-lalo na may minions pa. Yeah, interesting itong ginawa ng Falcons. Pinasclear nila yung mid para hindi abutan ni Brusco yung wave sa harap ni Super Prince. So wala siya nakuhang extra golden XP. Kaya mas mataas yung golden XP ni Ogwen. Level 3 na ngayon yung Kaja. And malaking threat to kasi kapag nag-level 4 to sa Pagong, baka libre yung Pagong para sa Team Falcons. Oo, parang if you see a level 4 Kaja, hindi lang respetuhin mo na lang eh. Ayaw mong ma-burst, especially kapag may hawak pang bangka si Kyle Daisy. Libreng stun, libreng damage. Ang dami talagang risk kapag nauna yung divine judgment dito ng isang Kaja. Yeah, he might hit 4. Dito sa XP, XP wave ni Ogwen. Tapos babalik pa siya sa mid, magdo-double lane si Ogwen. Labanan doon ng level 4 ng mga roamers. Uy, pero lamang sa bilang dito ang Onyx ha. Lamang sa bilang dito ang Onyx. Delikado yata si Flap DC. Napa-flicker na lamang siya pero aabutan pa rin ni King Kong at siya pa rin ang makakasecure ng kill. What a response coming in from Onyx. Yung kalamangan na binibuild up ng Team Falcons ay pinitik lang out Wait of lang. existence. May airstrike pa na gagamitin dito pero the good thing ay present si Kirk para pigilan yun. Makakakuha pa ng isa pang kill ang Onyx PH pero dun sa likuran si Ogwen makikita niya kung nasaan si King Kong. Hakapul pa rin dito ang Super Pam. Si Ogwen ang kanilang babanatan at na-try nilang patayin na lamang din yung ibon ni Ogwen at successful naman ang Onyx dun. Grabe, super family rotations. Gets nila yung ginagawa ng Team Falcons. Alam nila magpapa-level 4 yung Kaja. So bumaba kagad sila sa XP lane. Although maganda yung counterpunch ng Team Falcons na patay pa rin naman si King Kong. Good zone from Feathered Airstrike. Yung Flicker, Divine Judgment. Kaso problema, ang daming kinumit ng Team Falcons. Ang ending, mas marami yung nakuha ng Onyx. Oo, and then ngayon lamang na ng 500 ang Onyx Philippines at papunta pa lamang tayo sa good part. If you're Onyx Philippines, ito na yung power spike na kanina pa natin pinag-uusapan. Yung papasok na tayo ng second and third turtles. Ito na yung kahit sabihin natin hindi pa kompleto yung mga first item ng Lancelot at Granger, ay napakasakit na kanilang damage. Dagdag pa natin na available yung Heart Guard ni Super Friends. So definitely a challenge for Falcons paano sila mag-burst down. So kailangan talaga sa Falcons dito yung Divine Judgment ni Ogwen. Yeah, by the way, 3 minutes Sky Piercer, Kelra. So this is, again, similar to what happened ng previous series natin. They understand na medyo nasa timer yung kanilang lineup. They don't want to play the scaling game against these heroes, yung YSS, Uranus, Bane, even yung Farsa, tas Kaja late game pa. As much as possible, if you're Onyx Philippines, you want to end this before the 15-minute mark. Oo, and saktong-sakto no, yung mga heroes naman na meron sila ay pwedeng-pwedeng puksain ang Team Falcons ng maaga. And that's the final slash not landing para sa side ni Kirk. Mukhang tatahimik muna ang Land of Dawn at hawak pa rin naman ng Onyx Philippines ang katamtaman na gold lead. Kalmado lang muna, no? Naghahanap din sila dito. Actually, maingat pa rin ang Onyx. Lalong-lalo na hindi kasi nila alam kung nasaan si Ogwen. So, maingat sila dito. Lalong-lalo na, they don't want to waste the Heart Guard ni Super Friends kasi magkakaroon ng turtle. Oo, tsaka parang sagutan lang eh. Pag may nahanap si Ogwen, tsaka din lang siguro ibabato yung Heart Guard. Oo. For Onyx, hindi naman ito yung gusto nila pero kailangan nilang maghintay sa turtle kasi kailangan na sama-sama yung limang members nila. Pero nagra-ramp up na ng pressure itong Team Falcons. Remember, this is still a YSS lineup. May tendency na magkaroon ng death ball tempo itong Team Falcons. If ever they do win the second turtle, baka yun na yung maging signals para sa Team Falcons. Oh, and so far, no, yung first turtle, naging delubyo ito para sa Team Falcons. Ano kaya magiging adjustments dito ng Team Falcons as we approach the second turtle? Maganda ang pwesto sa may LBM, pero si Brusco sa likod. Nakita ni Kirk, kaso lang walang tinamaan yung kanyang final slash. At sabay rekta dito sa turtle
Samantalang si Flap TC na rin ka-counterplay. Bababara niya lamang dito ang Super Fam. Sisimulan ng Falcons Brusco. ang turtle dito. Delikado si Brusco. Hinatak pa nga. Sabay pasok ni Kirk. Napaflicker na lamang siya palayo para lamang hindi mamatay. Pero dito si King Kong sinaniban Reset. na siya ni Super Prince. Na-reset ang the flicker in si Super Marco. Makukuha ni Kyle TZ yung pagong at mukhang iisa-isahin na ng Falcons dito ang Super Fam. Kaya si Kelra lalayo na lamang din siya pero namatay din pala si Super Marco doon. And I can't believe na sasabihin ko ang sentence na to, but a sacrificial play from the bulletproof Super Marco. Yeah, siya na yung tumangke nung bala para sa Team Falcons. Nakuha naman ni Kyle TZ yung pagong. King Kong, nakikipaglaro dito kay YSS. May hard guard naman Oo kasi. nga, napigilan din siya actually ni Kyle TZ pero alam din ni Kyle na hindi basta-basta pwedeng sumugal dito. Pero si Owen, available yung Divine Judgment niya pero pwedeng mag-counterplay si Brusco. So, nagiging maingat pa rin ang dalawang teams natin. And looking at our BPI goal difference, makita naman natin na katamtaman ang gold league na hawak talaga ng Team Falcons pero nasa tamang kamay naman ang pera. Kyle TZ, Yeah. currently 2-0 sa larong ito. Siya yung magiging heavy hitter talaga dito. And ang importante for Super Marco is kompleto na yung Holy Crystal. And pwede nilang magamit to, pwede na nilang sabayan yung mid-game tempo ng Onyx. Oh, Marco! Si Super Marco, yung na-violence slash at numbers ng Onyx PH. May sagot lang din naman ang Feather Airstrike dito si Few. Pero hindi enough yung damage output nila. Sabay dasal lang ni Brusco dito sa gitna. Lalamang doon ng Onyx. Grabe, siya na talaga yung nagiging sacrifice. And hindi, this time around, hindi intentional. Kasi may set na naman mula sa Onyx, yung final slash muli kay Kirk. And for Team Falcons, even though nagkaka-farm dito yung YSS, kumukunat yung Uranus, you still have to worry about the damage getting higher on the side of Onyx Philippines. Oo. Oh, yun na naman! My goodness! Grabe, tapos diretri pa! Buti na lang may flicker si Few, kaya buhay pa rin naman siya sa ngayon. Pero nakakatakot yung tapang ng Onyx PH. Tsaka yung mga angulo ni Kirk, ang bilis niyang nahanap, ang bilis din niyang ine-execute. Parang may go signal ata si Kirk dito na pag may nahanap ka at may tao sa likod mo, sige Kirk, ibato mo lang yan at saktong-sakto may flicker si Kirk dito ayun, sa tingnan mo. upcoming turtle fight na ito. Labanan dito sa Turtle. Nakita ni Flap si King Kong. Pero kayang-kayang tumahinan. May nahatak si Owen dito. Sabay labas ng mga pating ni Super Marco. Retrihan ang labanan. Kirk with a flicker pero hindi enough yun para pigilan si Kyle TZ na ma-secure yung Turtle. Ngayon lalaban at maghahabol pa rin ng Falcons pero lalayo na ang Super Fam. Si Flap TZ naman dito ay bumababad lang kasi alam niyang wala namang papatay sa kanya. Oo, mukhang tuloy yung pag-push para dito sa side ng Team Falcons. Si Kirk ay nandun sa may bandang gilid. Nice No 3-man way. stun. Tapos may Angela pang nakapatong. Nakahanap dito ng ipon. Pero mukhang makakalipat na si Few. Derekado ngayon si Kirk. Pwede siyang atakihin dito ng Falcons pero dahil nandyan si Super my Prince, a beautiful defense dun sa turret nila sa gitna. Kaya napigilan nila yung push sa may middle lane pero kaya mo pang pigilan si Super Marco. In fact, ibibigay pa ata nila. Hindi, wala silang idea. Di nila kita yung Khalid. So hindi nila i-go yung push sa may bottom lane. And Super Marco, makikita siya ng Brusco. Lalayo, uminom ng energy drink eh. Oo, refill lang. Refill lang muna bago mandura ulit. And mukhang magbibigay na ng CCTV footage si Flap TZ sa loob ng purple buff Roamer ng na Onyx siya. Philippines. Roamer na muli. Si Idol Flap. Ayoko ng lane kasi hindi gumagana passive ko sa lane. Totoo. At least dito may nagmamasahe sa akin. May mga uma- purple buff. May umatake sa kanya eh, no? And pag nakita kasi siya ng Onyx, matika-atakihin din siya eh. So okay na okay lang sa kanya. At kung sakali hindi siya atakin, lagi namang may option para sa Torre. Yep. Pero mukhang hindi naman na niya yung kukunin pa. And the best part dito ay kinakain ng YSS yung mga wave niya. Pumasok si Brusco doon with the Raging Sandstorm. Hindi enough yung Divine Judgment para pigilan dito ang Onyx PH. Ngayon naman, magka-counterplay ba ang Falcon si Super Marco dun sa gilid? Pero hindi na sila lalaban pa kasi wala na yung kanilang roamer. Kyle TZ with the ulti. Mukhang maghahanap pa rin sila ng possible trade dito. Pero si King Kong tatahe. Si Kyle TZ ang nakita. So wala pa rin namang mangyayari pero lamang ang Onyx ngayon sa bilang. Pero teka lang, tignan mo si Kirk. May angulo ata. 3 seconds on the flicker sa Arlok na ito. At magbaback off naman ang Team Falcons now holding a 2.6k gold lead for this Lord take as well. Pinakaunang Lord ng ating laro. At may maliit na kalamangan ang Team Falcons. Yeah, now this time around, this Lord fight is gonna be a battle of who jumps first. Especially for Onyx Philippines kasi ang kailangan nila isipin dito, may Divine Judgment si Ogwen, may Deadly Catch pang re-engage si Super Marco. Honestly, in terms of ease of execution, mas madali yung buhay ng Team Falcons kasi pwede nila ipa-suicide si Flap TZ.
Oy. Wala naman. Wala naman nangyari. wala pa. Literally kasi pwede ipasuicide yan kasi hindi, kulang yung damage. Pero ang ng Onyx. nakakatakot din kasi, tinatry ni Kirk. Di ba? Baka sakaling kayanin natin. Oo. Wala namang masamang itry. Tama. Wala siyang flicker by the way. Wala flicker yung Arlott. Oh no. That's a big problem para dito sa upcoming Lord fight natin. Kaya naman magpupush yung side ng Team Falcons. Baka makuha na nila. Finally, Lord ito. Final slash sa isa. Aray ko po, pare. Nabigyan si Ogwin doon. Pero meron naman daw isa pang roamer, sabi ni Flap. Dalawa naman sila eh. Nandito pa ako pero nag-conceal play. Nag-conceal play ngayon ang Onyx. Sabay simula dito sa Lord. Lalaban ba ang Falcons? Lalong-lalo na wala si Ogwin. Look at this. Positioning coming in from Kirk. Brusco nandyan din. Left DC. Here comes the King Kong. feathered airstrike. Half HP on this Lord. Ganda nung feathered airstrike dun sa gilid. Pero wait lang ha, si Flap TC, tatry nilang first down dito. At nandun yung final slash para lamang sa isa. Oh pero my lalayo din goodness. mismo ang Onyx kasi alam nilang napakakunat ni Flap. Oh. Pero mukhang nakapag-flicker si Flap doon ha. Kaya yung mga angulo talaga na harap dito ni Kirk na papanish yung pwesto ng Team Falcons. And even though na-zone nila yung Lancelot kanina, hindi rin naman wala silang capacity na kunin itong Lord na to. Pupunta pa si Kyle TZ sa kabilang side ng mapa. This could be the go signal here for Onyx Philippines if they find a target. Pero maganda ang pwesto ng Team Falcons. Hawak nila yung mga bush sa harap ng Lord Pit. Oo, at ngayon mukhang aangkoran na ng Team Falcons ang Pixel Brush ngayon with the Uranus tanking up the Lord. Magbabak yung Angela pero available naman ang hard card. Wait lang, Brusco! Flicker sabay Divine Judgment, enough. Ang dami shot dito ng Falcon. Maghahanap ng counterplay. Delikado si Ogwin. At dun sa likuran, tumatahi na pala si King Kong. Pero hindi enough yung damage output niya para mapabagsak dito ang mga miyembro ng Falcons. Kaya naman 1-for-1 lamang. Roamer para sa Roamer lang. Grabe, battle for roamers, battle for positioning, pero nauna yung Team Falcons. As we've said earlier, inunahan na nila si Brusco. Even though na-punish yung Kirk yung pwesto ng Kaja, eh nakakuha naman ng stock dito si Kelra. Hindi makukuha ni Kirk yung Lord. And that is a clean Lord para kay Super Marco. Pero maghahabol pa rin si Kirk dito. Oh no! Kaso lang, delikado yung buhay niya. Si Super Prince na mismo ang lalayo pero naghahanap ng trade. Si King Kong sa gitna. Hindi enough yung damage output niya para mapabagsak si Super Marco. And now for Falcons, okay na okay yun dahil meron silang Lord. 200 damage more. Ibang storya dapat yung Lord push na ito. Pero sa kaunting natira sa buhay ni Super Marco, yung kaunting tsansa ng Team Falcons na mabuhay matapos ng match na ito ay patuloy na tumutuloy at dumadaloy sa Team Falcons. Rekta ang kanilang pag-push. 5 ang ipapadala. 4 ang dedepensa para sa Onyx Philippines. Pumasok si Brusco at napapatay nila si Super Marco. So mapipigilan nila ngayon ang Falcons. A beautiful setup and a sacrifice mula dito kay Brusco. Yeah, ganda nung binanggit mo na yung sacrifice. Even though na-force yung deadly catch na patay si Brusco, at the end of the day, it's just a roamer and it halts the push from Team Falcons. Pero ang question dito for Onyx Philippines is hanggang saan nila kaya i-delay itong Team Falcons. Next time mag-i-spawn yung Bane. Walang flicker yung Khalid and may bagong set na naman ng pag-push mula sa Team Falcons. At itutuloy pa nga nila ang Lord push dito sa may bandang itaas. Makakadepensa naman sa mid lane pero ibabato na yung bangka. Feathered airstrike tatama sa isa. At mukhang makakapagtakas naman dito si Flap TC. Hard guard ang nagamit na. Successful defense para dito sa Onyx Philippines. No casualties ang mangyayari. Si Flap po, hindi nyo ako kayang patayin. Tinesting nyo na kanina, testingin nyo ulit. At mukhang hindi na nila itetesting pa, pare. At this Ayaw na! Sayang eh! Alam na nila na masasayang lamang. Maliban na lang kung 5-man burst down ang ating makikita. Ayun o, sabi ni Flap, Kirk, may vengeance ka, di ba? Try mo nga, try mo nga. Pero wala eh, kasi ang gagawin na lamang ni Flap, magpa-atake dun sa tore. Yep. Oo, at hindi lamang wala lang yun dahil nagbibigay din siya ng vision para sa side ng Team Falcons now holding a 4.7k gold lead against Onyx Philippines in this upcoming second Lord. Pangalawang Lord pa lang ng larong ito at hindi pa naman ito yung evolved Lord. And honestly speaking, wala namang lane advantage ang Team Falcons dito dahil naprotektahan ng Onyx Philippines sa kanilang inhibitor turrets. Yeah.
Well, now technically meron because of the Uranus. Hindi nila kailangan intindihin yung Lord Lane. So lahat sila pwede maging Moskov cosplay. Pwede sila magpunta sa opposite side ng mapa, simulan yung slow push. Lalo pat kahit tumagal, itong Lord Dance na to, yung expanding rivers ay magsistay hanggat hindi pa namamatay yung Lord. So malaking problema yung presensya ni Flap TZ rito kasi isa siyang naglalakad na checkpoint. Oo. At yung checkpoint na yun ay hindi mo pa pwedeng galawin. Literal, kapag ginalaw mo, lugi ka pa. Oo. Maliban na lang kung bubuhusan mo ng 5. And ibig sabihin nun ay para bang lahat ng resources mo ay napunta din lang sa maling target. Oo, tsaka hindi totally worth it eh. Kasi merong Lord, so kapag ni-all-in nila kay Flap, lugi talaga. Dito ang Onyx, naghahanap na si Brusco. Hinatak na nila si Brusco. Pina-burst down nila pero may flicker. Sabay dasal ngayon si Brusco para lamang mag-heal. Si Flap TZ, nabitin rin siya gumamit agad ng flicker pero ita-try. Pa rin siya may burst down dito. And Kelra will get the kill. At ito na yung counterplay na gagawin ng Onyx. Pero nakatago sa damo si Super Marco. Nakita na si King Kong. Tatry nilang i-burst down pero mabibigilan pa rin ng Super Fam. Itong si Bulletproof Super Marco. Dalawa na lamang natitira sa Falcons ngayon. Pero kung makakadepensa pa naman ang tanong ay i-contest pa ito ng Team Falcons. Mapaparin ni Kendra si Ogwen. Mukhang hindi na makakakontest pa ang Team Falcons. That's going to be the Lord secured for Onyx Philippines. The final slash mula kay Kirk. Nahuli na si Kyle TZ. Nahuli nila yung YSS. The big target on the side of Team Falcons. And Kelra as well, yung positioning niya, kumaliwa siya ng konti para walang kayang umabot sa Team Falcons. And ang daming balang lumabas mula ro sa Granger. And because of these amazing positioning, even though na-punish nila si Brusco nung hinatak siya niya Ogwen, hindi naging sapat yun, napatumba pa nila si Flap TZ, and again, nasungkit pa yung YSS. And now with this Lord marching down mid lane, kailangan protektahan ng Team Falcons sa kanilang base. Isang tore na ang babagsak sa may bandang ibaba. At mukhang makikita na rin ni Brusco na napakadaming nagkukumpol na Team Falcons doon sa may purple side. At patuloy lamang ang pagpupush for Onyx Philippines. Hindi pwedeng magpatalo dito ang Team Falcons. Tournament life ang nakasalalay dito. Ganda nung ginagawa nilang tinatry nilang i-burst down si Brusco. Pero ngayon, may conceal play na naman mula kay Brusco. Tagdag pa natin na may immortality siya. So as of now, hindi na yata si Brusco yung tamang target dito. Hindi na siya kayang i-burst down ng Falcons. Men, kanina pag ginagawa ni Marco, ni Kirk yun yung mamarkahan niya yung mga minion wave. Sumisilip eh, no? Oo, tapos Vengeance, since may movement speed extra kasi yun, na buff. May maaabot siya, may masusungkit siya. Pero alam na ng Falcons yan, tinitignan na nila ata yung mga minion wave spray. Kung may marka, kapag may marka, bawal lapitan. Okay, hindi na kinailangan ng minions doon. Pero si Kirk ang nahatak dito. May mortality na magpa-pop at hindi na nga siya makakatakas pa. Minaximize ng Falcons yung opportunity na yun at magkakabul pa sila. Naghahanap ngayon ang members ng Falcons pero lalayo lamang din ang Onyx. Men, Grabe yung pagdistansya, men. Tama ka, Womi. Yung social distancing, buhay pa rin for Team Falcons. hindi na kasi pwede lumapit pa. Imagine niyo kung may nakadikit kay Flap doon, that would have been a very different story. Yeah. At dahil nga sinubukan mambigla ni Kirk, mukhang medyo nabigla ang Onyx Philippines. Mukhang magpupush na naman ang Team Falcons dito sa may bundang itaas at ipapato na rin ang feathered airstrike. Kendra! Napilitan siya doon mag-Winter Crown kasi merong mga pating. Pero nandito naman si King Kong. Tatry niyang tumahi. Kaso lang hindi na rin lalapit pa ang Falcons. Pero tatry ng tahiin dito paunti-unti at lumalaban pa rin ang Onyx. Oh my goodness, grabe tong Team Falcons, men. Sobrang aggressive nila. Pero nata-download na nila yung mga moves ng Onyx Philippines. Na-install na nila si Kirk, men. Yung distansya nila kay Kirk, nakikita nila yung mga angulo. Nandun yung dodge, nandun yung spacing, yung positioning. But also, the aggression na kapag pwede nilang i-push yung advantage, i-push talaga nila yung advantage. Pero ito, big item pickup para dito kay Kirk, pati na rin kay Brusco. Nakabili na sila ng Twilight Armor 19 minutes in. Napakalaking reduction yan sa damage na pwedeng ibato, burst damage to be exact, na pwedeng ibato ng Team Falcons. Kaya naman hindi na talaga sila yung parang correct target talaga, maliban na lang kung pull down yung Twilight Armor. Papakita lang pero Uy, nakita nila yung YSS! nakita nila pwedeng maghabol. Pero nag-conceal na lamang din si Ogwen dito para safe ang Falcons. Lalong-lalo na
merong Lord. Oo, itong Lord na ito ay evolved Lord na. Yeah. Napaka-importante ng Lord na to para sa parehas na kupunan dahil pwedeng ito ang magpapapanalo sa kanila at hindi na ata pa makakakontest dito ang side ng Onyx pero iba ang kanilang ideya. King Kong nasa magandang angulo na pati na rin si Kirk na may hawak na flicker at Grabe. i-reset ng Team Falcons yung Lord. Honestly, if hindi expanding rivers to, baka binners ng Falcons yung Lord. Pero nung nakita ni Flap, yung Lancelot na naglalakad, nandun yung call to reset kasi aabot at aabot si King Kong no matter what happens. This time around, again, another form of Lord Dance mula sa Team Falcons. Oh, Lancelot, mawit. Mahamba dito ang Onyx. Pero ganda ng pwesto ni Few and Super Marco. I-reset na naman ang Lord. Oo, alam nila may maliit silang kalamangan sa may bantang itaas. Yung Angela anytime ay pwedeng mag-heart guard. Pero here you go, Brusco, half HP. Magdadasal lamang para makuha ang HP pabalik. hinawakan! Ayan na, ibaburst na nila. Hinawakan na ng Onyx PH dito ang Lord. Labanan na lamang ko ng Retribution. Nandun yung Deadly Catch. Makukuha ni Kyle TZ ang Lord. Magka-counterplay pa dito ang Onyx PH. Tatahit si King Kong. Nakita si Super Marco. At mukhang mamamatay na ang bulletproof Super Marco. Magpapag-immortality ni Ogwen. Pero ngayon, si Flap TZ muna ang mamamatay. Dalawa para sa dalawa. Equal lang naman ang palitan. Pero si Ogwen ay kailangan Ogwen, magtago. Ogwen. Meron siya ulti. Hahanap sila ng angulo. Mahanap kaya ni Ogwen ang kanyang target. Pero nandiyan na si Kyle TC. Papanain lamang si King Kong. Fender air strike looking for super flinch. May iwasan niya yung Thorn throws. At mukhang papagsak na. Yung Buster Kyle TZ! Ibang klase ang pinakita niya dito. At mukhang ito yata ang simula sa paglipad ng Falcons. Immortality ay magpapap. Buhay na buhay pa rin. At muling lilipad ang Falcons.